Bulacan, isang makasaysayang lalawigan. Kinalalagyan ng mga bayang hitik sa kasaysayang humubog sa ating kasalukuyan. Saksi ang mga kapok sa daang libong taon ng kasaysayan at pagbabago ng mahiwagang lalawigan. Sa kabila nito ay ang mga mahiwagang kwento sa likod ng bawat makasaysayang lugar na naririto. Kwento ng mapangrahuyong lalawigan ng Bulacan. Sa paglalakbay ng mga espesyal na kabataan, ating tuklasin ang hiwagang dala ng Mapa Mahika, ang mapangrahuyong kasaysayan ng Bulacan. Ang Malolos ay isang lungsod sa lalawigan ng Bulacan na matatagpuan sa rehiyon ng Gitnang Luzon sa Pilipinas. Ito ay isang makasaysayang lugar na may mahalagang papel sa kasaysayan ng ating bansa. Nagmula ang bayan sa isang maliit na pamayanan na sinimula ng mga misyonerong Espanyol. Ang pangalan ng Malolos ay nagmula sa salitang paluspos o pababa. Ang kahulugan ng salitang ito ay pagdaloy o pag-agos ng tubig sa ilog patungo sa bayan ng Plaridel at Kalumpit. Ngunit dahil sa hindi naibigkas ng maayos ang salitang paluspos, ito ay naging Malolos. Sana kaya sila? Tagal ah. Kaya sila. Uy, nandiyan ka na pala. Teka, saan ka ba? Parang ang bilis mo ata. Diyan lang, Malolos ako. Tapos may sumapa. Ako. Tayo na Ay, na. Uy, teka, tingnan mo yun. Nakikita mo ba yun? Parang may kumikinang doon sa may halaman. Kanina ko pang nakikita. Parang napapansin niya ngayon. Saan kaya? Tingnan kaya natin. Oo, matagal pa naman yung ngayon. Tara. Parang mapa yan ah. Uy, parang mapa to ah. Hala, hala. Hala, bakit tayo nandito? Wait, anong ginagawa natin dito? Tsaka, ano yung hawak mo? Teka, parang map eh. Parang mapaw eh. Tapos, Ay, may nakasalit sa likod. nakasulat sa likod. Tara. Ano to? Para makabalik sa inyo tamang lugar, kailangan ninyong mapuntahan ng lahat ng mga lugar na nakalagay sa mapang ito. Yun, apat yung ano. Tatlo dito sa Malolos. Sa bawat huling natatanging lugar na mapupuntahan kada bayan, meron kayong makukuhang piraso ng mapa na magbabalik sa inyong tamang lugar ninyo. Ibasa ang mahiwagang mapa na ito sa susunod na pupunta sa kanilang lugar. O, tingnan natin. So, Baraswin Church, Malolos? Santo Niño Cathedral Church. Wait lang. Parang familiar to ah. Parang nandito na tayo sa Parang Baraswin. Baraswin Church. Oo. Ito nga yun, no? Oh, ano pa hinihintay nyo? Tara na. Simulan na natin. Di ba nakasabi sa panuto na Baraswin Church yung una? Tara na. Tara, simulan na natin. Alam nyo ba na ang simbahan ng Baraswin ay may natatagong kasaysayan na marahil hindi alam ng ating kamag-aral? Ang simbahan ng Baraswin ay isa sa mga makasaysayang simbahan na patuloy na kinikilala dito sa Pilipinas. Dito sa Baraswin, ginanap ang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Isa na rito ang pagpupulong ng unang Kongreso ng Pilipinas noong September 15, 1898. Pangalawa, ang pagbabalangkas sa Konstitusyon ng Malolos mula noong September 29, 1898 hanggang January 21, 1899. Pangatlo, ang pagpapasya ng unang Republika ng Pilipinas noong January 23, 1899. Alam nyo ba na hindi ito ang original na Baraswin? Ang pangalan ng simbahan ay hango sa Barriaswain, Navarra sa Espanya, o ang lugar kung saan ipinanganak ang isang paring Kastila na unang namuno sa simbahan. Sinasabi na itong simbahan na ito ay nagsilbing tahanan para sa mga bayaning Pilipino noong kasagsagan ng digmaan. Isa rito ay si Emilio Aguinaldo at ang kanyang hukbo. Sa kasalukuyang panahon, ito ay dinarayan ng mga deboto at misyonaryong Pilipino dahil sa kasaysayan nitong taglay at angkin nitong ganda.
Ang simbahan ng Baraswain ay kilala sa pagkakaroon ng makasaysayang museo na matatagpuan din mismo dito sa tabi ng simbahan. Ito ay naglalaman ng mga sinaunang kagamitan ng mga Pilipino tulad ng makalumang sasakyan na kilala sa tawag na karwahe or kalesa. Sinasabi rin dito na nandito ang mga artepakto ng konstitusyon ng Malolos at ang Act of Independence. Tapos na tayo, Baraswain Church. So, dalawa na lang. So, ang next ay Santo Niño. Malapit lang, walking distance lang. Ano? Tara, punta natin. Tapusin na natin yan. Tara, tara. Santo Niño. Parang sarado to ah. Pero, alam nyo ba? Ito ang bahay ng mga kababaihan ng... Ay, bahay paaralan ng mga kababaihan ng Malolos. Ayun yung nakaraang na-discuss nila event, no? Oo, yan yun. Ito yung bahay na kinabibilangan nila Rufina Reyes. Dito lang pala yun. Kaya sa isang general para makapag-aaral lang. Ito yung bawal makapag-aaral eh. Eh, nag-plead sila para magulan ng Kastila. Ang Instituto de Mujeres de Malolos o Bahay Paaralan ng mga kababaihan ng Malolos. Matatagpuan sa Santo Niño, nakatabi ng Calle Pariancillo. Sa lugar na ito nakatira ang angkan ng mga Reyes na kinabibilangan ni Rufina, isa sa mga kababaihan ng Malolos na naghain ng petisyon kay Gobernador General Valeriano Weyler na makapag-aral ng wikang Kastila noong 1984. 21 kababaihan sa Malolos ang humingi ng permiso kay Gobernador General Valeriano Weyler sa pamumuno ni Teodoro Sandico na siya ring sumulat ng liham. Noong naaprubahan ni General Weyler ang kahilingan ng mga kababaihan ng Malolos na makapag-aral, isang bahay sa Malolos ay ginawang paaralan. Pero hindi ito katulad sa ibang nakasanayan na imbis na sa umaga, sa gabi ginagawa ng mga kababaihan ng pag-aaral. Ang mga kababaihan ng Malolos ay sinulatan ni Gat Jose Rizal noong Pebrero 1889 upang purihin sa kanilang pagpupursige sa pag-aaral at sa kanilang katapangan. Hiniling ito ni Marcelo H. del Pilar kay Rizal. Ito ang tanging akda ni Rizal na nakasulat sa wikang Tagalog. Isa pa, ang 10 sa mga kababaihan ng Malolos ay nagpatuloy sa pagtatag ng Asosasyon Feminista Pilipinas noong 1905. Ayun, natapos na tayo sa Baraswain, tapos sa Santo Niño, tara. Tayo sa last. Last na tayo sa Cathedral, tara. Simulan natin para matapos na tayo. Para matapos na rin. Tara. Ay, nata yung Cathedral, no? Tara. Natin. Yes! Nandito na tayo sa Cathedral. Tara, simulan natin libutin to. Alam niyo ba na ang katedral ay tinatawag din bilang Minor Basilica of Our Lady Immaculate Conception? At tara dito upang suriin natin kung ano ba ang ibang history nito. Ang katedral ng Malolos ay kilala rin bilang Basilica Minor ng ina ng malinis na paglilihi. Sa Ingles ay Minor Basilica of Our Lady of Immaculate Conception. Ito ay pangunahing simbahan ng Diocese ng Malolos at luklukan ng mga obispo noon sa Bulacan. Matatagpuan ito sa lungsod ng Malolos at ito ay nagsisilbing mahalagang sentro ng pananampalataya sa rehiyon. Ito ay itinatag ni Fray Mateo de Mendoza at naging isang parokya dahil sa kaniyang pamumuno. Taong 1813, ito ay nasunog at muling itinayo noong 1819. At noong taong 1898 naman ay naging palasyo noong unang Republika ng Pilipinas. Kalaunan ay iniutos ni Emilio Aguinaldo kay General Antonio Luna na sunugin ito upang walang mapanabangan ng mga Amerikanong mananakop noon. Tapos alam niyo ba, ito daw yung katedral, tinayo noong Hunyo 11, 1580. Tapos sa paglipas ng panahon, noong taong 1898 hanggang 1899, sinabi na ito daw ay naging tahanan or palasyo ng ni
Emilio Aguinaldo. Sa kasaysayan, ang katedral ay nagsilbing palasyo ng Malacanang noon ni Emilio Aguinaldo noong unang Republika ng Pilipinas mula ika-15 ng Setyembre 1898 hanggang ika-31 ng Marso 1899 at kalaunan ay sinunog ito ng mga general. At sa paglipas ng panahon, noong 1902, ito ay sinimulan muling itayo hanggang 1936. Maraming nagbago rito tulad na lang ng pagtanggal ng bell tower at pinalitan naman ito ng Statue of Immaculate Conception. At nadagdag din dito ang kilala natin na Kalayaan Tree. Grabe no? Dahil rin natin napuntahan ngayon. So far, ano naman ang mga natutunan? Natutunan ko ngayon is ang mga lugar pala sa Malolos is maraming natatagong kasaysayan at itong mga kasaysayan na ito ay naglalaman ng kahalagaan sa nakaraan na maaring magamit natin sa kasalukuyang panahon at mga susunod na panahon pa. Ikaw? Oo. Nagtunaw, yaman pala natin sa kasaysayan dito sa Malolos, mga simbahan. Tama. Yun talaga yung parang nagpapakilala sa lugar natin, nagpapakilala kung paano talaga na yung Malolos. Tapos, yun nga, yung sa Kastila, yung pagiging nila, yung pananakop, parang na-adapt talaga natin kung ano yung inano nila sa atin, colonize. Ikaw? Si Allen muna. Ikaw? Sa akin, ngayon ko lang nalaman kung gaano pala ka-heavy itong pinagtitrip na lang natin eh. Kasi dati dito rin ako pumupunta para magsimba base sa requirement ng mga school ko nung senior high pa ako. Ngayon nalaman ko itong history na to. Marami na akong ganong respecto dito sa katedral na to, pati din sa Baraswain. At gusto ko pong makapunta dito ulit. Pwede ko lang kung paano tayo nakapunta dito, pero pretty sure magkakaroon tayo ng paraan para makapunta tayo ulit dito. Tama. So far sa akin naman, yun nga, sobrang haba nung nilakbay natin, no? Kahit pa paano eh. Ayun, katulad nga ng sinabi kayo na ni Lester, tapos ni Allen, na yung mga kasaysayan natin na ngayon ay nagagamit natin minsan sa mga project natin sa school. Tapos ngayon, nadidiscover na natin, nalalaman pa natin, at syempre, nakakatulong sa atin. Kahit naman nagkaganon, malaki pa rin yung naiambag dito sa kasaysayan natin. Katulad na lang ngayon, na sa paglalakbay natin, ang dahil natin natutunan at na-discover. Tapos, ayun. Pero, tanong ko lang. Bakit? Ang dami pa nating lugar na pupuntahan eh. Paano Ano yung nagliliwanag na yun? Saan nyo nga? Parang ayun yung kailangan ng mga susunod naman na lakbay. Parang ito na yung isang piraso na sa lugar na napuntahan natin. nakalagay sa panuto? Ilang nga tayo? Oo, ayan. Dito na tayo. Ang bayan ng Pulilan, itinatag noong 1794 mula sa bayan ng Plaridel, nooy tawag ay Kinguwa. Ang dating pangalan ng bayang ito ay San Isidro bilang parangal sa kanilang pintakasi na si San Isidro Labrador, patron ng mga magsasaka. At ang Pulilan ay mula sa salitang pulo ng lilan dahil sa pulo-pulutong at hiwa-hiwalay ang mga naninirahan dito na tila isang pulo. Kilala ang bayan ng Pulilan dahil sa pagiging sagana sa sakahan. Uy, pre, nakikita niyo ba yung kumikinang na yun? Oo, ano? Okay natin. Tara, ano? Uy, asan tayo? Oh, ano to? Tama yung likod. Para makabalik sa inyong tamang lugar, kailangan ninyo mapuntahan ang lahat ng mga lugar na nakalagay sa mapang ito. Sa bawat muling natatanging lugar na mapupuntahan kada bayan, mayroon kayong makukuha ang piraso ng mapa na magbalik sa inyong tamang lugar ninyo. Ipasa ang maniwagang mapa na ito sa susunod na pupunta sa kanilang lugar. Oh. Uy, parang nasa Pulilan tayo ah. Oo nga no.
Uy, nakikita niyo ba yan? Ay, oo nga. May kalabaw. Parang alam ko yan ah. Yan yung kalabaw na lumuluhod tuwing piyesta ng Mayo. Nasa Pulilan ba? Bilang pasasalamat sa simbahan. Tara, simulan na natin to para matapos na natin yung pangangamba. Sige, tara. Ito ay isang kalabaw o mas kilala bilang Carabao Festival. Ang Carabao Festival ay isang makulay at makabuluhang pagdiriwang na taunang ginaganap sa Pilipinas bilang pagkikilala at pasasalamat sa kalabaw, ang pambansang hayop ng bansa na may mahalagang papel sa agrikultura. Isa ito sa mga kilalang pista sa bansa. Ginaganap ito sa bayan ng Pulilan, Bulacan, kung saan isinasagawa ito tuwing Mayo 14 hanggang 15 bilang parangal kay San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka. Sa pagdiriwang na ito, ang mga kalabaw ay pinaliliguan, pinapalamutian at pinipinta ng makukulay na disenyo. Isa sa mga pinakaabang-abangang bahagi ng pista ay ang parada ng mga kalabaw, kung saan sila ay pinapasayaw at pinapaluhod sa harap ng simbahan bilang tanda ng pananampalataya at pasasalamat. Kalakip ng pagdiriwang ang mga misa, parada, sayawan at iba't ibang aktibidad na nagpapakita ng kasipagan at kultura ng mga Pilipino. Ang Carabao Festival ay hindi lamang selebrasyon ng isang hayop, kung hindi simbolo ng dedikasyon, tiyaga at pananampalataya ng mga Pilipinong magsasaka. Isa rin itong paalala ng kahalagahan ng agrikultura sa ating bansa at ng pagbibigay halaga sa mga gumagawa sa likod ng ating pagkain at kabuhayan. Ayan, tapos na tayo sa statwa ng kalabaw. Saan naman tayo pupunta sa susunod? Yan, dahil tapos na tayo sa statwa ng kalabaw, puntahan naman natin yung susunod ng San Isidro Labrador Church. Ano? Tara! 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 Oh, nandito na ata tayo sa San Isidro Labrador Church. Alam nyo ba na ang San Isidro Labrador Church ay ito ang pinakamatandang simbahan ng Pulilan? Ha? Na tuwing piyesta ay dito nila sa tapat ng simbahan mismo pinapalood ang mga kalabaw. Galing pala. Galing pala. Tara, pasukin natin yung simbahan. Tara. Ang San Isidro Labrador Church ng Pulilan ay matatagpuan sa bayan ng Pulilan at ipinagmamalaki ng mga Pulilenyo. Itinayo ay tinatag ito noong Hunyo 3, 1863 at ang arkitekto naman nito ay si Father Juan Rico. Ang bayan ng Pulilan ay kilala bilang tahanan ng mga lumuluhod na kalabaw. Ang kalabaw ang nagsisilbing katuwang ng mga magsasaka sa mga gawaing bukid. Ang malalim na pananampalataya kay San Isidro Labrador na siyang patron ng mga magsasaka ang nagbibigay ng masaganang ani sa bayan ng Pulilan. Dating San Isidro ang pangalan ng bayan ng Pulilan bilang parangal sa kanilang patron. Ngunit ito ay binago noong 1794 at tinawag at tinatag bilang Pulilan. Sa tuwing sasapit ang ika-14 at ika-15 ng Mayo, ang buong bayan ay abalang-abala upang maganda para pagdiriwang ng kanilang taunang pistang kalabaw, kung saan ang mga kalabaw at mga kartila ay inaayusan sa kasama ang kanilang mga inani sa panahong iyon. Sa araw ng pista, pinalulod ang mga kalabaw minsan naglalakad pa ng nakaluhod sa tuwing daraan sa harap ng simbahan ng Pulilan. Ito ay bahagi ng kanilang pagbibigay-pugay pasasalamat sa paggabay at biyaya ng kanilang patrong si San Isidro Labrador. O yun, tapos na tayo sa San Isidro Labrador Church. Oo nga eh. Tara, puntahan natin sunod natin pupuntahan para matapos na tayo. Sige, tara.
Ito na ata yung huli natin destinasyon. Tara, pasukin natin. Tara. Ngayon, nasa Casa Francisco tayo. Tapos alam nyo ba na dating bahay ito ng mga Espanyol? Tapos naging mababang paaralan din siya pagkatapos ng World War II. At noong 2016, nirenovate daw ang bahay na ito upang gawin daw isang event place. Wow! O tara, tuklasin pa natin kung ano yung mga nandito sa Casa Francisco. Tara! Ang Casa San Francisco, o dati kilala bilang Laksamana House, ay tinayo noong 1929. Ito ay tinirahan ng mga Japanese officials sa kasagsagan ng World War II. Nagsilbi rin ito bilang mababang paaralan pagkatapos ng World War II. Ang Casa San Francisco ay isa sa mga matatawag na bahay na bato. Ay kalawang palapag ng bahay ay gawa sa kahoy, samantalang ang unang palapag naman ay gawa sa adobe. Noong 2016, ito ay nirenovate at ginawang museo. Ginawa rin itong event place at dito rin isinasagawa taon-taon ang Mandala Art Festival. Ang dami nating dito sa Casa Francisco, ano? Tara, pahinga muna tayo doon. Tara. Pagod pala. Ngayon, marami na pala napuntahan natin dito sa Pulilan, Bulacan. Kung tatanungin ko kayo, ano ba yung mga natutunan ninyo? Ang natutunan ko dito, sobrang dai pa lang mga natatagong istorya dito sa Pulilan na dapat natin pag-aralan. Tama, na dapat nating ingatan at pahalagan. Kagaya na lamang ng istorya nitong San Isidro Church. Tama. At dapat yung mga natutunan natin ngayon sa buhay natin, tapos lagi nating alalaanin, tapos gamitin natin sa araw-araw. At higit sa lahat, huwag nating kalimutan na naging silbing pundasyon ang bayan na ito para marating yung kalalagyan na ito. Tama. Teka lang, parang may kumikinang. Oo nga. Ay no, kunin mo nga pre. Wow. Ito ata yung piraso ng mapa na kailangan nating hanapin. Ang bayan ng Bulacan ay galing sa salitang bulak o sa Ingles ay cotton. Kaya naitawag ito sa bayan dahil noong dumating sa Pilipinas ang mga Kastila ay nakita nila ang mga bulak na tumutubo sa lugar na ito, partikular sa bayan ng Bulacan. Ang bayan ay tinatag noong 1572 at isa sa mga bayan na pinatatag ng mga Agustino. Isa rin ang bayan ng Bulacan sa unang tinatag sa probinsya ng Bulacan at isa din ito sa pinagdausan ng labanan ng mga Kastila at Britanya noong Enero 18, 1763. Tagal naman ng mga yon. Oras na. Yun na pala eh. Pre! Tagal talaga. Ano, gala na tayo? Tara man. Sakto, baby. Ano? Ano to? Pre! Ano yung pre? Parang Mapa? Saan ba to? Di ko na alam to. Teka, sabi sa mapa, Bulacan to. Nuestra Señora. Tuwa tayo na. Teka, may panuto, friend. Tara, sabi. Dahin nyo nga. Sabi dito, kailangan nyong puntahan ng lahat ng mga lugar na nakalagay sa mapang ito. Sa bawat huling natataking lugar na pupuntahan kada bayan, meron kayong makukuhang piraso ng mapa na magbabalik sa inyo sa tamang lugar. Ipasa ang mahiwagang mapa na ito sa susunod na pupuntahan. Kailangan
sa kailangan lugar. Tara, halina, tuklasin natin ang makasaysayang lugar ng Nuestra Señora para makita na natin ang isang mahalagang parte ng mapa. Tara na. Saan nga ba eksaktong lokasyon ng Nuestra Señora? Matagpuan ng Nuestra Señora sa Barangay San Jose, Bulacan, Bulacan. At kailan nga ba eksaktong taon na itinayo ito? Naitayo ang Nuestra Señora noong 1578 ng mga Agustinian Fathers bilang sub-parish ng Tondo. At noong 1578, bumukod ng Nuestra Señora sa Tondo. Ayon sa makasaysayang marka ng simbahan, sa panahon ng pagsalakay ng mga British noong 1762, ang simbahan ng Bulacan ay nasunog ng apoy, ngunit ang imahe ay nakaligtas. Sinasabi rin na ang simbahan ay naging tirahan ni Gobernador General Simon de Anda noong panahon ng pagsalakay ng mga British sa bansa. At ang pagtatayo ng kasalukuyang simbahan at kumbento ay sinimulaan noong 1812 ni Padre Gaspar Folgar Osa. Ang simbahan ay kasunod na inayos pagkatapos makaranas ng mga pinsala sa paglipas ng mga siglo. At ang simbahan, ang lugar kung saang lihim na ipinamahagi ni Gregorio del Pilar ang kilalang pamphlet na may pamagat na dasalan at tuksohan na ginawa ng kanyang tuhin na si Marcelo H. del Pilar. Isang kilalang miyembro ng kilusang propaganda noong huling bahagi ng 1800s. Sa parokya ring ito, pinakilala ang tradisyon na Flores de Mayo ni Father Mariano Sibilia. Alam nyo ba pre, trivia ako. Ano yung pre? Konti nga lang. Pero di nyo alam. Baka nga. Alam mo ba, kahulugan ng Nuestra Señora? Ano? Ang kahulugan ng Nuestra Señora ay ang mahal na birhen, ang kapayapaan, at ang mabuting paglalakbay. At ito po matindi. Di ba mahilig tayo sa volleyball? Mas nauna pa na ipatayo ito kaysa sa Universidad ng Santo Tomas. Pagkagaling. Nalaman na natin ang kasaysayan ng Nuestra Señora. Ano ba yung sunod dyan? Pumunta tayo sa susunod na lokasyon. Tara na. Tara! Tayo. Si Marcelo H. del Pilar ay pinanganak noong ika-30 ng Agosto taong 1850 sa bayan ng Bulacan. Namatay naman noong ika-4 ng Hulyo taong 1896 sa Espanya. Kaya ito napunta sa Espanya dahil sa panahon ng Revolusyon ay napilitang umalis si Marcelo para makatakas at namalagi sa Espanya. At doon niya nakatrabaho at nakasama sila Jose Rizal at Graciano Lopez. Si Marcelo ay kilala bilang isang Pilipinong manunulat, abogado at kinilala bilang ama ng mamamahayag. Isa sa mga kilalang kanyang sinulat ay ang Dasalan at Tuksuhan, Ang Kaingat Kayo at ang kanyang pangalan panulat ay Plaridel. Ang Marcelo H. del Pilar Shrine ay matatagpuan sa Sitio Kupang, Barangay San Nicolas, sa bayan ng Bulacan, kung saan siya nanirahan at pinanganak. Napatayo ang monumento ni Marcelo noong 30 ng Agosto taong 1983. At nalipat ang kanyang labirito mula sa North Cemetery noong 30 ng Agosto taong 1984 sa nasabing monumento. Noong ika-4 na Hulyo, 1976 sa pamumuno ni Presidente Fidel V. Ramos. Pinagawa naman ang nasabing museo sa bahay ni Marcelo na matatagpuan sa likod ng kanyang monumento. At natapos noong 30 ng Agosto, 1978. Alam niyo ba, meron na naman ako trivia. Ito ay, merong anak na bunso si Marcelo H. del Pilar ng pangalan ay Anita. Ito ay 7 taong gulang, katumbas din na kanyang pag-alis at di na pagbalik sa ating bayan. At alam niyo ba, nakapatay din si Marcelo H. del Pilar doon sa Espanya. Noong 1885, pinita niya ang Mi Novia
kasabay nito ang pagpatay niya sa kanyang asawa at sa ina nito. Salamat! Grabe guys, andayan nating mahalagang impormasyon na nalaman. Sa dalawang makasaysayang lugar nating napuntahan, kayo, anong refleksyon nyo? Ako, ang masasabi ko lang yung mga pagdating ng Espanyol sa ating bansa. Ang dami nila na ibahagi. Hindi lamang sa reliyon, kundi pati na rin sa ating mga nakagawian ngayon. Ikaw ba kayo? Basta yun. Preserva, saka pagdapanatili natin sa mga makasaysayang lugar para sa mga susunod na henerasyon may matututunan at malalaman pa sila na tulad na nangyari sa atin. Para sa akin, mahalaga talaga yung pagsasaliksik para malaman talaga natin yung importansya ng mga mahalagang bagay nito. Grabe, no? Dami nating nalaman ngayon. Sarap talaga maglakbay sa mga makasaysayang lugar. Saan kaya susunod na maganda? Teka lang, ano yun? Uy, Mapa na yata ang huling piraso na mahalagang mapa. Mapa na tayo. Mapa. Ito na yung bahagi ng mapa. Tapos na rin. Ang San Jose del Monte ay may makulay at masalimuot na kasaysayan na nag-uugat pa noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Itinatag ang lungsod noong Marso 2, 1752 bilang bahagi ng reduction system kung saan inihiwalay ito sa may kawayan upang maging sariling munisipyo. Ang pangalang San Jose del Monte ay hango sa pagtuklas ng rebulto ni San Jose sa isang kagubatan na nagbigay daan sa pagtatayo ng simbahan at pagpapakilala sa santo bilang patron. Ang Del Monte naman ay tumutukoy sa maburol na tanawin ng lugar na dating puno ng kagubatan. Sa paglipas ng panahon, naging mahalaga ang San Jose del Monte bilang tagpuan ng mga revolusyonaryo noong panahon ng himagsikan laban sa Espanya at Hapon. Ay! Ano pare? Ibang sayaw na pare? Ibang sayaw? Ibang sayaw? Ay! Yun! Ay! Ay! Uy, kuya! Uy! Ayun o! Ano to? Kuya! Ganang liwanag. Liliwanag to. So mga pre, ano ba naman yan? Grabe liwanag. Uy! Pre, nagliliwanag! Ah! Uy! Uy! Wait lang. San Jose del Monte to ah. Asan tayo? Teka lang, ano to? Paano to? Nakasulat. Para makabalik sa inyong tamang lugar, kailangan niyang mapuntahan ang lahat ng mga lugar na nakalagay sa mapang ito. Sa bawat huling natatanging lugar na mapupuntahan kada bayan, mayroon kayong makukuhang piraso ng mapa na magbabalik sa inyo sa tamang lugar ninyo. Ipasa ang mahiwagang mapa na ito sa susunod na pupuntahan sa kanilang lugar. Kailangan pala natin mapuntahan lahat ng mga lugar na nandito sa San Jose del Monte, Bulacan. Teka, asan nga ba tayo? St. Joseph the Worker Parish Church? Teka, ito yun na. Tama. Tara, tuklasin na natin yung mahiwagang mapa ng San Jose del Monte na to. St. Joseph the Worker Parish Church? Pagkakaalam ko tong simbahan na to, sobrang tagal na nito eh. Parang naabutan pa nito yung panahon ng Kastila, siya ng Hapones. Balita ako rin kasi nasunog na to ng ilang beses, pero tinan mo, naging tourist spot pa rin dito sa San Jose del Monte. Mga pre, alam nyo ba na yung kampana na yan ay isa sa pinakamatandang kampana sa buong Pilipinas? Oo. Kasi sa paniniwala nila, ang kampana daw na yan naging saksi daw sa kasaysayan ng mga San Joseños. Tukol na pa rin. Galing nga, no?
Ang St. Joseph the Worker Parish Church ay isang kilalang simbahan sa Bulacan kung saan ito ay matatagpuan sa lalawigan ng San Jose del Monte. Ito ay kilala bilang isa sa mga pinakamatandang gusali kung saan ito ay tinatag noong 1751. At ito ay kinilala bilang isang bisita o misyon ng may kawayan noong 1751. Kung saan ang una namang naglingkod dito ay si Fray Esteban Gadea na isang misyonaryong Prasiskano kasabay pa ng iba pang mga misyonaryo. At ang simbahan na ito ay ginamitan lamang ng mga kahoy at iba pang kagamitan na hindi pa masyadong matibay sa ilalim ng kanyang pamumuno. At noong 1752 naman ay naging opisyal na itong parokya kasabay ng paghiwalay ng San Jose del Monte sa may kawayan bilang isang bayan. At noong dumating ang ika-80 na siglo ay napagpasyahan ng taong bayan na ito ay patibayin at gamitan ng bato na tumagal ng halos 20 na taon sa pag-aayos. Ang una namang naging opisyal na pari na may dokumento na nagsasabing siya ay naglingkod sa simbahan na ito ay si Padre Antonio de Moral. Siya din ang naglingkod dito noong panahon na ito ay nasira at siya din ang namuno para sa pagpapatayo nito gamit ang mas matibay na materyales. Oh, ang ganda rin pala ng kasaysayan ng simbahan na to, no? Teka lang. May lugar pa. Ano to? Ano yun? Our Lady of Lourdes Grotto Shrine. Tara, puntahan na natin. Tara. Nandito na tayo sa Our Lady of Lourdes Grotto Shrine. Ganda pala dito, pre. Tara, tapusin na natin ang saysayan nito. Pre, alam nyo ba na ang Our Lady of Lourdes Grotto Shrine ay famous of Rosary Basilica of France? Anyway, itinayo ito ng mag-asawang Guanzon dahil ang asawa nito ay nagka-cancer at himalang nakaligtas. Pre, tara, umupo na tayo doon, no? Sige. Dito. Uy, pre, si Clint ba yun? Saan? Ayun, no? Uy, Clint! Tara dito! Ginagawa niyo dito? Ano, pre? Kumusta? Ang laki naman nirating niyo ah. Ano ginagawa niyo dito? Naalam kasi namin nung kasaysayan na ito eh. Ganun ba? Pero alam niyo ba? Ano? Na hindi kinalala ang simbahan ng Grotto bilang simbahang Katoliko. Bakit? Kasi nagkaroon daw ng asawa ang mga pare dito kaya nasuspindi. Oo. Grabe. Pero, ito'y nabalik noong 2004 at 2024 dahil dinonate ito na may-ari ng simbahan sa pangangalaga ng Diocese ng Malolos. Yun pala yun. Kaya pala. Ganun pala. Tara, tapasin pa natin itong lugar na to. Tara. Ang Our Lady of Lourdes Grotto Shrine ay unang binuksan sa publiko noong Pebrero 11, 1965. Kasabay ng kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Itinatag ito ni Horacio E. Guanzon at Anita Guedote Guanzon na nagmula sa mayayamang pamilya sa Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija. Si Guedote Guanzon na gumaling mula sa cancer matapos ang kanilang pilgrimage sa Lourdes, France noong 1961 ay nagpasya na itayo ang Grotto Shrine bilang pasasalamat na naniniwalang milagro ang kanang paggaling. Ayon sa mga doktor, 6 na buwan lamang siya mabubuhay, ngunit nabuhay pa siya ng 3 dekada. Sinimulan ng mga Guanzon ang proyekto para gumawa ng replika ng Rosary Basilica sa Lourdes, France. Matapos pumanaw ni Anita Guedote Guanzon noong 1990, ipinagkatiwala ang pamamahala ng Grotto Shrine sa kanilang mga anak na siyang nagpatapos sa replika. Madalas ito puntahan ng mga Katoliko tuwing panahon ng Kwaresma. Bawat Huwebes Santo mula noong 1966, nagsasagawa ang mga deboto ng penitential walk na naglalakad ng paakyat mula sa hilagang bahagi ng Metro Manila patungo ang Grotto Shrine. Karamihan sa mga deboto ay nagbumula sa mga lungsod sa hilagang bahagi ng Metro Manila tulad ng Caloocan, Malabon at Navotas. Noong ika-12 Hunyo
2024. Nagkasundo ang pamilyang Guanzon at ang Diocese ng Malolos sa pagresolba sa katayuan ng Grotto Shrine. Formal na i-donate ng mga Guanzon ang dambana sa Diocese ng Malolos. Ang paglilipat ng dambana sa diocese ay pinirmahan noong 20 Hulyo 2024 sa isang seremonyang pinangunahan ni Obispo Dennis De La Rojo. Ngayong napuntahan na natin yung huling lugar dito sa San Jose del Monte, Bulacan, magbahagya naman tayo ng ating mga refleksyon tungkol sa ating mga natutunan sa ating paglalakbay na ito. So mauna na ako. Ang masasabi ko lang may malaki talaga ang naiambag ng mga simbahan, no, sa history ng buong Pilipinas. So kayo ba, ano bang mga refleksyon o yung mga natutunan nyo? Ikaw? So yung sa akin, kung napapansin natin, puro simbahan yung napuntahan natin. So talagang napakalaking impluwensya ng simbahan sa mga tao at syempre sa mga Pilipino. Parang nagiging napapakita na yung kabanalan natin bilang tao, yung paniniwala natin sa Diyos at yung sa relihiyon natin. So, yun ang isa sa mga natutunan ko. Ikaw naman? Batay sa mga napuntahan natin sadyang mapapansin talaga natin na ang laki talaga ng impluwensya sa atin ng Kastila. Na imagine, parang lahat ng pinuntahan natin, more on simbahan sila. Tapos syempre, nang sinakop tayo ng Kastila, yun yung time na dumating dito yung Kristyanismo sa atin. Tapos hanggang ngayon, ayun, nandito pa rin. Nagiging pa rin naman natin siya na, yun nga, gumawa ng mga simbahan, katulad ng ganito. Tapos nagiging historical places din siya. Ikaw naman, Clint. Ako, natutunan ko. Yun nga, na parang ang laki ng paniniwala natin mga Pilipino sa miracles. Kumbaga, kahit malayo, pinupuntahan natin mga simbahan. Teka lang, natapos na natin ng mga lugar dito Ano na ngayon? Ano? Saan yung piraso ng mapa? Ano to? What the hell? Saan ang mapa? Wait. Di ba yan yung hinahanap natin? Ito sa'yo. Hindi ko alam naramdaman ko lang Sa'yo lang pala Nasa iyo. Wow, galing. Tumiliwanag pala yun. Nawala. Di yung mangyayari. Tulad ng isang mapang binubuo ng iba't ibang bahagi at nagtuturo ng ating patutunguhan, ang kasaysayan ang ating mapa sa pagtuklas ng ating kasarinlan at katotohanan. Maraming daang maaaring tahakin, ngunit lahat ay patungo sa iisang patutunguhan, ang katotohanan. Kaya sa patuloy nating pagpapatuloy, tanggapin ang bawat hamon dahil laging mayroong mapa na sa atin ay gagabay. Mapa na magtuturo kung saan tayo patungo. Isang mapa mahikang tungo sa tunay na pag-asa.